Hallelujah! Ang atong Diyos maayo. Amen! Praise the Lord! Natayo ng atong buhi nga Diyos. Hallelujah! Ang pulong sa Diyos nagaingon diha sa Salmo 95 verse 1 to 3. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, dali kamo, dayon ta ang Ginoo, mag-awit kita na malimit
Lord. Sa among mga alawin mo, Ginoo, alang lamang gayon dili mo. Amen. Hallelujah. And as we continue to sing praises to the Lord, akong ginahangyo, igsoon, nasayon ko, na aduna kamoy ginadaladala na kabukaton. Wala ko nasayon sa inyong kasing-kasing o hula-hula apan ang tanang dayag ka na diha sa atong buhay nga Diyos. Amen. And as we sing this song, akong ginahangyo sa inyong pagpataas sa inyong kamot. O ka na nagpasabot ka ang tanan ninyong kabanaka, ang tanan ninyong gipati. Kung naaman mo karon sa problema, naaman mo karon sa balatian, naaman mo karon sa kawanon, igsoon, surrender ka ng tanan diha sa atong buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. Ang atong Diyos kayon, ang iyang gugma, wala kayo ipaglubar. Dalayon ni mong balang Ginoo. O diya karon Lord, ang imong mga katawhan, nagpayaw sa ilang mga kamot, ilang surrender ang tanan diha nimo Ginoo. Salamat sa imong gugma Lord, sa kanunay nagpabilin namo Ginoo. Dili man may perfecto diha sa imong atubangan Lord, pero apan kami Ginoo, nagpaubos sa mong mga kaugalingon. Nagpaubos sa mong mga kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa imong gugma. Salamat sa imong dahong gugma, Ginoo. Hallelujah. Ang krus sa Kalbaryo, ang hatuman sa dako, kung sana kapayasan ng madaugong ka, ay iba'y mo ako. Gawas ko na, kamatayo ay gaho, ang lahat ang simbahon. Akong sa
gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingog ako na masod kanimo, huy pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingog ako na masod kanimo, huy pagkatahong ko. Yes, Lord. Ipaman, Ginoo, sa among mga kaluyahon, Lord, na ang kanunay mo hatag na among gusto, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord, nagay ko ni mong ganat, Ginoo, sa walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma na imong gihatag sa matag usa. Salamat kay Ginoo sa kaligpod. Salamat sa mga panalangin, Ginoo, kay imong igabugmo pa sa matag usa ka namong Ginoo. Hallelujah. Yes, Jesus, ang tanang pagpasalamat, ang tanang pagpasidungog, alam lamang diha nimo, Ginoo. Hallelujah. Atong tagaan og kusog na palakpakan naton bumit na Dios. Hallelujah. Yes, God, talagang kita natin buhay at mga Diyos. Ato na ta sa atong paghatag. Hanggang ako atong answers na nasa. O di pa lang yata ng microphone para sa kampo ni Pastor. Gusto na dumduman na lang itong nabasa ng Biblia. Puno sa Diyos na kita kung maghatag ta, dili out of kay naihatag ng Diyos o out of compulsion, pero out of nagapanalangin ng Diyos na atong kasing-kasing na circle na maghatag alam kanina. Yan gano'n pa mga pag ni Pastor para sa atong kansan open. Father in heaven, this morning, kanimong simbahan, Ginoo, maghahatag kanimo pinaagis mga salapi, Ginoo, kintaan sa kauhan, through living our thanks and love, offering for your ministry. I pray, Lord, this morning, na ang tanang mga kamot na nagakupot sa ilahang salapi na iulit diya kanimo, Diyos, imong panalalingan ang nagapanarbaho, Ginoo,
Lord, Ikaw mag-protect nila. Ikaw mag-promote nila. Mag-increase sa ilahang sweldo. Ang ilahang pagnegosyo. Gapo ko Diyos na imuhang padakuon sa ilahang business. Pagkakali mo mga customers. Isang Panginoon, Lord, pagkatuwas sila. Ang mga nagapananog karon ng Diyos, gapo ko mapadali maayong abot, Ginoo, aron mapunaw ang ilang mga kamalig. Lord, ang ilahang pagpamuyong kayupan, Lord, palagaran kayupan, kailangan iman, nag-deklara ko increase, lausan full of blessing, alang sa tanan, nag-hatag sa ikanapulong ay alang sa puluhatong Ginoo. Lord, ang pagkakalis mo ni among na-entrust na kanina, in matchless in Jesus Christ. Amen. Grabe. Wala ka ito yung pasa po. Para sa ilang susunod.
God. Salamat sa ating mga women's. Guys, kanasa po tayo practice na itong ano? Mga kulbano na maayon kasi sila mananta. Kabalo ko, excited na itong mga men's. Kasi kaasal na sila. Kasi istorya sila kuhan. Kadali na sila kurumon. Praise God. Pagayon ta, usa sa atong ginahulat karong pagod ang pagkaon sa atong kalat na nag-nurture sa atong kinabuhi espiritual. Akong mihatag ang panahon sa atong pinangalang pastorik, Pastor Jimito. Happy Women's Sunday this morning. Alang sa mga babainan. Pasensya mo, marami pagaw ko. Praise God. Pero pasaylo ako ninyo na dili mo ang bida karong buntaga sa mensahe. Praise God. Pero may kamigitan din ha. Ang mensahe this morning naguluhan the deserter. Kana bang nibulan ang bida sa itong kinabuhi this morning ang Ginoo. Pero atong tanaw ng kinabuhi sa usa ka magbubuhat sa Dios na maos Dimas. Kung ang Bible igsoon ang lihip 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ingon din niya, libiyaan ako ni Dimas tungod sa iya panigugma nining kalibutan o miadto siya Tesalonica. Ang puntahan, Amahan nga langit no this morning, nagaampo mi nga sa among pagpangalandong sa imong mga pulong, may kalambigitan Ginoo sa imong buluhaton, labi na gyud Ginoo sa pagpangabi ug kalag. Late Lord, nga di mi mo susamang Dimas nga mubulag sa panon Ginoo, muhunong diya sa ministries pagpamuhat Ginoo. Lord, I pray Lord na imong ablihan ang among mga kasing-kasing, ang among huna-huna, aron among ma-maximize ang among panahon ni in times na harvest Ginoo souls. I-bless ang mensahe, kami yung sabtanan Ginoo karong mudawat sa imong pagpanudlo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dimas, the deserter, nabatay igsoon din nga gipanganlag Dimas pasaylo ay igsoon kay maugyod ni ang iyang pag-an. Sa ministry sa buluhaton sa Ginoo, some start run or naganagan. Some start slow or nagalakang. Pero atong tan-awon kanong nga buntag kining usa ka Bible character. Some of us start in the ministry fast. Some of us start in our journey in ministering people slow. Some start run and finish well. Si Apostol Pablo mo say isa ka maayong ehemplo nini maong tao. Atong nabati ang iyang conversion diya sa dalan paingon sa Damascus sa Acts chapter 9. Atong na-witness ang iyang taas o mabungahon kaayo nga pagpamuhat or ministry o ang iyang martyrdom tungod sa bulaton sa Diyos. Ingon ang verse 7 sa 2 Timothy
chapter 4, he finished his course and kept his faith. Himo ko kutob sa akong mahimo o maabot ang pagpakiglumba o natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. So muna sa Apostol Pablo. Si Demas also had a promising start na siya'y nindot kaayo na pagsugod sa pagpamuhat sa buluhaton sa Diyos. Mababae man karon, malalaki man kakaron, mayang people man kakaron, tanawa, i-search imong kaugalingon, kung ang imo bang pagsugod sa amang Pablo or sa amang Dimas. Demas had promising start, but disappointing end. Sama rin tao ni Samson, he begins with all strength, but he ends weak sa iyang ministry. Si Demas na siya promising, maayo nga pagsugod, pero na ay disappointing end. Sa atong mga kinabuhi sa pagsugod nato sa ministry, sa pagsugod nato pagpangalagad sa Ginoo, atong tan-aw. Kumusta ang imong pagsugod? Isoon ayaw pagsugod na samang Dimas, muhuman kas imong pagpangalagad with disappointing. Si Dimas igsoon, kauban ni Pablo magbubuhan, with Paul. Ingon nga Philemon chapter verse 24, ay one chapter man na siya. He had been a fellow worker, fellow laborer ni Paul. Kauban niya sa buhat. Dagan ka nato nga aduna tayo mga kaubanan sa buhat, mga babae, mga lalaki, mga young people. I hope dili mo susamang Dimas. Nga ato bitaw ma-maximize ang gihatag sa Dios nga potential nato aron mangani sa mga kalagi ni katapusan mga adlaw. Dili ta mabulag, di ta mubiyag, di ta mundang samang Dimas. Si Dimas mga igsoon associate ni Lo, no kauban na matubuhan ni Paul, ni Lo, ni John Mark. But wala itong tan-aw sa verse 10, he finally deserted Paul. Ayaw ka mo ulit, soon kung dahil mabiyaan mo. Kung biyaan ka, si Paul wag yung mag-uol. Nga gibiyaan Dimas. Dagan sa ato ang kaubanan sa iglesia na susamang Dimas mubiyag nato. Praise on, pina-encourage ko ikaw ngayaw paghunong, ayaw pag-undang kundi padayon. What went wrong with this promising missionary? Kung sa kay sayo, niining maong misyonaryo sa Dios, atong tan-aw ang tulo ka punto karong mabuntan. Una, ang commitment ni Dimas was conditional. Once nga ikaw ni-commit sa bulaton sa Dios sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga dunay kondisyon, gyud ka nakapadayon igsoon. His commitment was conditional. Demas had been in a good company during good things. Kauban siya ni Paul. Good company, maayong kauban. Nagahimong mga maayong butang. Si
Dimas atong tan-awon. Paul counted him a faithful friend. Matinud-anong higala ang pagkaila ni Paul niya. Siguro sa ato na susama ani ng atong pag-ila sa atong mga kaubanan sa buhat, faithful. Pero ato ang tan-aw kung kumitado ba yun dihas Ginoo. Dili ba ang imong pagpangalagad karon na ay kondisyon? Dili mga lagad lang ko kung ayun sa Ginoo. Mga ilan kong kalag kung nalagan ako sa Ginoong sakyanan. Basta isuon, nakay sakyanan. Nanakay panalangin, di kas Ginoo. Paul had counted him a faithful friend. Si Demas, he had been with Paul during a time of great need. Sa panahon nga, dako kayong paginahanglan, explorator na as Demas. Sama usap nato, niini nga iglesia. Sa dakong paginahanglan, explorator, Ginoo na ka. Abang kumusta ang imong commitment sa Ginoo, sa imong pagpamuhat, sa imong journeys pag-serve sa Dios o sa pagpalalagad nimo sa mga tao. Igsoon, si Demas, ang iyang commitment was conditional. Dili ba pwede igsoon na atong i-commit ang atong kinabuhi na sa Ginoo without condition? Kaya ba ang atong ikumitan, ang atong mga kinabuhi, ang atong mga oras, ang atong panahon, ang atong pusog, ang atong kagtaman sa Diyos tungod kay giluwas na niya. Tungod kay nahigugmat as Ginoo. We are in end times o kinahanglan ma-maximize nato ang gihatag sa Dios natong mga potential, abilidad, talento, bisan pa ang imuhang skills, igsoon, aron sa pag-ani o mga kalag, mga igsoon. Outward appearance can be deceiving. Tanaw ni mo na imong kauban nga nagapamuhat sa Ginoo, tanaw ni mo na kauban ni mo simbahan nga faithful kaayo, nagapamuhat, nagapangalagan, and yet his commitment is conditional. Mahalagad lang ko sa Ginoo kung naan ako sa akong comfort zone. Karon kay naan na sa comfort zone, nakalimot siyang commitment sa Dios. So deceiving, kung tanaw na to, some serve well until the going get tough. Pwede o mahimo nga nagapangalagad ka, maayo ang dagan sa iyong pagpangalagad, maayo ang journey sa iyong pag-serve sa Ginoo, aban sa panahon nga moabot gani ang malisod nga sitwasyon. Musinati ka man o problema, kalisdanan diya sa ministry, diya sa imong pagpangalagad, igsoon, posible nga mawala ka sa passing kung dili ka genuine nga committed sa ministry, committed sa Ginoo o sa buhaton sa Ginoo. Some serve well. Nakita na ito. Nadaghan sa itong mga igsoon na nagpangalagad sa Diyos. Maayo ang mga lagad igsoon. Apartiman ang nato na bisan moabot ang mga malisod nga sitwasyon sa atong panaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan ko na atay agian,
kinahanglan din ta malimot sa akong commitment sa Dios. Sama Dimas ang iyang commitment sa Ginoo, Dios buluhaton sa Ginoo, conditional. Some serve God for earthly reward or recognition. Dili ka exempted ani igsuon kung ako. There's so many pastors serve God for earthly gains, or money, or recognition, or fame. Nangalagad sila tinuod sa Ginoo na muhat. Pero gusto maibandilyo ang pangalan. Gusto mahimong mabantog Manila. Gusto mamudawat o palakpak sa mga tao as reward. Recognition. Dili ba pwede nga mo serve tas Ginoo out of lang. Ganang inuuray na pag-alagad sa Ginoo. Kabisan sa malisod nato nga sitwasyon, magpabilintang mo alagad sa Ginoo. Kung padayon ng mga nigkala, pares kay mayaan sa Ginoo. Si Jesus, nagpasidahan. Those who keep looking back, i-remind ka. Sa Luke chapter 9, verse 62, walay usa ka tao nga magsugod ng gunit sa liboy sa daro, unya magsikip ni Luyo. Nahaom sa ginarian sa Dios. That's discipleship. Kung tanaw nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung dili ta kumitado 100% yes Ginoo, pwede ta muli sa atong pamilya. Panginahanglan sa atong mga kabataan, ang ugma nila. Ingon si Jesus, ang tao magsugod og gunit sa liboy sa daro. Samtang maglakaw ang kabaw, magsige sa linis luyo, yaob. Sa ginarian sa Dios. Dinarimayin ka ni ini. Nga kung nagsugod ka sa ministry, nagsugod ka sa pagpangalagad, pagpanganib ka lang, igsoon, once ka imong isugdan, ayaw hunong, ayaw atras, ayaw give up, kundi padayon sa unahan, no matter what, unsay atong agian, kay naay Diyos nga kauban nato. Amen. Igsoon. Si Jesus mismo, kung magsigit ang limit sa atong panginahanglan, di yung tatapot sa atong antuan, nga kalang. Igsoon. Kini nga akong mga mata na hindi makita mga igsoon. Mga ginapahinungluman tas Dios. Do not look back. Ayaw tanaw suyo. Ang mga butang sa palibot igsoon sa kalibutan mo'y mahimong hinungdan na mababaagan ang buhaton sa Dios. Nga dili nakago ang iyang mga anak tungkol sa panghinahanglan. They wonder about the value of eternal reward. Kaya sa mga tao na mahulong tungkol kaya sila hunahunang titinuod ang ganti dito. Yung alam na ako nga nasayos ka matukuran magpadayon ka mga itso. Ang uban mo conclude na ang kalibutan mag-upit more than Christ. You know? Kaya ang yawa, nag-upit galing kang Kristus tanan na nasa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon na gabyod. Ihaylo nato aron malihis ang atong mga mata. Aron ang atong commitment sa Diyos matakunan. Mawali pasidan at tas Ginoo.
I've linis niyo. Igsoon, once nga gitawag ka sa Ginoo sa pagpamuhat, labi na sa pagpangabig o kalan, nini tapusang mga adlaw. Humana ang igsoon. Iatagan ka sa Ginoo potential na magamit nimo diha sa ministry. Ayaw give up. Ayaw bulag sa panon. Ayaw tipas sa amang Jonas. Timano nato ang commitment ni Dimas conditional. Once na ang atong commitment sa Dios sa atong pagpangalagad is conditional, mga igsoon. Moabot man sa atong kinabuhing malisod, posibleng mawa na. Posibleng di na ka mga lagad niya. Tungkol kay imong gikondisyonan ang Ginoo. Mga lagad kung imong Ginoo, kung imong na kung imong dato. Karon kay na dato nakaasa na ang commitment nimo sa Dios. Mapag-amit ko nimo o Dios, ini abilidad nga na anak. Kumusta igsoon ang ipiyag sa Dios mo? You are potential to maximize meaning end time harvest. Gamiton ang imong kinabuhi sa Ginoo alang sa mga kalagwa pagkaila kaniya. Si Dimas, mga igsoon, his commitment was conditional. Ikaduha, si Dimas, ang iyang gugma was lacking. His love is lacking. Kumusta nga itong gugma sa Diyos? Madetermine nato nga kuwang tagugma sa Ginoo. During sa panimahon, ang upan nato maabot na matungan na suwali. Asa natong gugma sa Ginoo? If you love Christ, you love His Word. Amen. Kung nainugma ka sa Ginoo, may ugma tas pulong sa Dios. May ugma tas puluhaton sa Dios. Si Dimas, his love was lacking. Paul found no fault in the labor of Dimas. Posible nga way sayop sa imong pagpamuhat igsoon, sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Karong panahon na, apan kumusta ang imong gugma sa Dios? He evidently did his work well. Makita nato. Yan ang buhat si Dimas, makayo ang resulta sa iyang pagpamuhat sa mausap nato. Yan ang pamuhat. Nakita nato na maayo ang resulta sa atong mga buhat. Aba na pangutana, kumusta ang ugma nimo sa Ginoo? Padayon ba ikaw nagisanapan sa pagigugma sa Ginoo? Ano may gugma po kas kala? O may gugma kas buhaton sa Ginoo? Si Dimas, ang iyang gugma sa Diyos o sa buhaton sa Diyos na kulang. Nakita siya ni Paul as one of the trusted king. Sa tanang misyonaryo na kauban ni Paul, mga igsoon, usa ni Dimas, pinagkatiwalaan niya. Posible nga ikaw, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Posible ako, kitang tanan. But time proved Dimas lacked real love for Christ. Sa atong gibasa kanina. His love was lower. Ang iyang hukma, isuon, bubok na bitaahin. Nga naman, he focused on this present world. Focus siya. Ni-presenting kapanahonan, diin ang mga butang, temporaryo ang mga accomplishment. Mga ni si Dimas, I hope, dili kasamang Dimas
nagapokus ka nini mga temporal things, nini temporal word. Daghan kag mga empty portion sa atong kinabuhi. Na gusto natong maabot. Patsultihan ka kay Igsoon. Na kanang tanan kuto brigidinis kalimutan. Amen. Hindi natin madahanat to. Amen. Si Demas, his love was lower. Kumusta Igsoon ang reveal sa imong paghigugma kang Kristo? Kumusta Igsoon ang sukatan sa imong gugmas bulaton sa Ginoo? Dili batasamang Demas na nagkulang na. Prueba Igsoon, nagkulang ka sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa mong kaigsuunan sud simbahan di nakamuandi aron niako ang imong kaigsuunan. That's the reality. Pasukot mo gugmas ko. Amen. Mao na Ginoo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, mahigugma pagkas imong isikatahan. Kung nag-aalagad ka sa Ginoong tinud-anay, mo alagan pagkas mga taong tinud-anay. Si Demas, nagkulang ng iyang ugma. Yes, Ginoo sa buluhaton sa Ginoo. Nga naman, ang mga mata ni Demas nakapokus dinis kalibutan. Mayroon takon ang atong ipukusan ang mga kalan na nasa kalibutan. Kay mahimaya kung malipay ang Diyos kung makatuman kanian. Maximizing God-given potential for the end-time harvest. We are all missionaries. Wala ka diluwas aron ulingkod din na. Kita ang tanan diluwas aron magmisyon sa pagsugilon ngadto sa mga nangawala sa kamaayon sa Dios. Dili lang ang babae ang itawag ni anak. Kung hindi kita usap mga lalaki, mga young people. Si Demas nagkulang. Ang iyang panglantaw din na Diyos kalimutan, unlike Paul. Si Paul, he set his affliction above. Ang ginahuna-una, ano na ni Paul, ang mga utang langit nun. Pero ang ginahuna-una ni Demas, ang temporaryong utang din sa kalimutan. Posibleng ikaw ako masasamang Paul o Demas. Karoon pa lang madetermine ako. Asa Diyod ang atong kasingkasin. Sa mga butang, paniling kalibutan o sa Diyos pagdiyan sa iyang buluhaton. Ang Colossians 3 no, so set your affliction on the things above. Spiritual things. Usahay, matapunan ka na sa atong mga pangandoy, sa atong mga paminahanglan, sa atong after ng mga among kulunin kalibutan na kinabuhian. Kapag si Paul, mga igsoon, he set his affliction on the things above. Mas prepare ni Paul na mabuhat alang sa Ginoo na nasayod siya na naay reward. Ang hapon siya, pinapahimangnuan tas pulong sa Diyos sa pagpamuhan. Si Paul, mao ang ihiplo, di mo ugnako igsoon nga kinahanglan og angay at nimo og nako nga sundon sa pamigugmang Kristo. Si Demas, instead nga mo-imitate kay Paul diya sa pagpamuhan, ang iyang mga mata na divert sa mga butang sa kalibutan. I hope na dili ka palingas yawa, brother and sister. Huwag ka masayo kung nagsubok ng tribulation period. Apanasayo na mo abot na. And we know na naanatas marisod na sitwasyon. Pero ang panahon na.
Mao nga kinahanglan tinud-on nato ang atong pag-alagad sa Ginoo. Siguraduhon nato ang atong pakigrelasyon kay Kristo. Ano man, maura ginay mag-market igsoon pag-abot dito. Dili natin nahimog kini kalibutan. Kundi kung si Kristo naglingkod ba sa ato ang mga kasing-kasing. Muna siguraduhon nato aron din ka masasamang Dimas. Ikatulo, Dimas' motivation was misplaced. Dagan ka natong nagsugod sa taay. Pagkatunga-tunga, nilurang ang pagigugmas Ginoo. Sa katapusan, na-misplace nato ang ating motivation ng mga ating kalang tungkol sa atong gugmas Ginoo. Si Dimas, ang iyang motivation was misplaced. Nga naman, Dimas served out of duty rather than rely. Posible na kasimbahan, posible na posisyon karon sa iglesia, pero di ka malipayon. Ay kalipay din ha. Nga naman, diisip ni mong duty na ako. Wala kang kalipay, Diyos, Ginoo ko sa buhatong Ginoo. You can relate this. If you're this man, posible ito na nagasimba ka kanin. Kung placer lamang ang makita ni brother o sister o ni pastor na kasimbahan. But the real thing is ang imong kasing-kasing lang yung Diyos Ginoo. Amen. Para siguro ko na dili magmatir nga kung sa kadaghan nasod simbahan. Kung sa kadaghan, ang importante ang quality sa atong pangalaga. Yung mga tutas langit tanan. Mga tutas langit tanan. Walang siguruhon na ito. Ang atong pagpamuhat o pagpangalaga sa Ginoo. Kaya si Dimas mga igsoon, serve out of love. Kasi hindi makapamuhat na. Kung ang tutas puluhan, mag-Bible study ta, mag-bisita ta, manunod tas pulong sa Dios, magwali tas pulong sa Dios, apan way gugma alang ni alang mga tawanan. Way gugma alang sa Dios. Ano man, visible, madetermine mo nga wala ang delay, wa kakalipay yung kasing-kasing bless buluhan. Labi na mapugos, labi na gihagad na. He must serve out of duty rather than delay. Sa ministry, igsoon sa protons, ginuuna ang kalipay, labi na ay kalag, mga kapit. Igsoon. Although lisod, daghang kalagian, pero fulfillment kung na ay kalag na mudawat sa Ginoo. That's our ministry, mga igsoon. He must serve out of duty. I hope nga nagapangalagad Ginoo kita. Dili out of duty, kundi kalipay yung nato alagaran ng Diyos. Kalipay yung nato nga mo ani aron masimba ang Diyos. His motivation was misplaced. Kumusta ang imong motivation sa imong pag-serve sa Ginoo? Intact pa ba? Right ba ang direction? Kanang kautana, igsoon, ikaw rin matubal ay ang Ginoo. He missed Paul's motive of doing all for the glory of God. Si Dimas, tungkol kay ang iyang mga mata, nabaling sa mga butang, palinahanglan, nga naayat sa kalibutan, ang iyang motivation na misplaced.
Kaya motivation nito, bisag unsay atong buhaton, do it for the glory of God. Kung sa may mong ginahimo karon sa ministry, nagabisita man ka, nawa ka, balo ang imuhang mga kaubanan sa simbahan, imong pastor, mga leader, kita na sa Ginoo ang igsoon. Nagapamuhat man ka, nagabible study man ka, ingon ni Paul, do it for the glory of God. Kung trabahan din mo karon, bisag way na tatawang superior, buhata ka ng alang sa kaymayaan sa Diyos. Kung negosyante ka, himo ang pir, ang imong pagnegosyo para sa kaymayaan sa Ginoo. Ang Colossians chapter 3, verse 17 to 23, mga igsoon. Ingon din ha. Mauling motivation ni Paul na na-miss ni Dimas. Ingon siya, 17 na sa 20, Chris, busa bisag unsa inyong isulti o buhaton. Himuha kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. So gina-emphasis din bisag unsay atong buhaton isulti, planuhon, lakton, desisyonan, himuon nato alang sa ikahimayat sa Diyos. Not for our own sake, benefits, kundi para ng Diyos kahimayaan sa Diyos. Minarimay ng mga asawa, mga bana, mga ginikanan, mga anak, mga ulipon, mga agalon, ni ini. Yung mga verse 23, mula to drako, yun siya. Busa bisag unsa inyong buhaton, buhat kini sa kinasingkasing sama inyo kini gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa naraha. Sa atong paglakaw meaning in time sa pag-maximize nato sa gihatag sa Dios nato nga potensyal sa pagpang-harvest og mga kalag alang sa Ginoo. Buhaton daw nato dili alam sa atong kaugalingon. Dili alam ni ana mga matang nagtanaw nga nabuhatan. Kundi alam yun sa atong nag-inusarang Tagalog ni Ginoong Jesucristo. Alam sa iyo kahimayaan. Kung muna ay atong motivation, no matter what, mabatian nato sa itong paglakaw, masugatan nato sa itong paglakaw, ma-encounter nato sa itong paglakaw. Bisan kung ayaw ka, kaligdan ka, biyakal ka, magapabilin ka, magpadayon. Tawag kayo ang imong motivation, we do it for the glory of God. Dili for the glory of man. Dili ang ma-recognize ka maan. Dili aron mahimo kang bantugan, kundi si Kristo ang sentro mga himaya sa atong pagpamuhat o pagpamalagad mga igsoon. Tungod kay ang motivation ni Dimas na misplace gikan sa eternal ngadto temporal, his desire for earthly reward finally causes downfall. Remember this. Kung ang imong pangantoy, ginihira Diyos kalibutan, pagbantay igsoon, kay maunay ko sa imong pagkahagba. Dinaribay tas pulong sa Diyos. Si Dimas, his desire for earthly things, earthly fame, reward, recognition, o hinungdan sa himpit niyang pagkahagbon, pagkawalan. Kumusta na karoon igsoon? Kani atong wa pa kay negosyo. Kani atong wa pa kay trabaho, di padudod kas no. Nakakas no. Karon naa ka di sa imong kumpulso usahay. Ang imong motivation na misplace
imbis mo simpa ka sa adlaw Domingo, mo public ka sa imong negosyo. That's the reality. Tungod kay nagkulang na ang imong gugmas, Ginoo. Tungod kay ang imong pagpalagad sa Dios na anay kondisyon. Ang imong commitment. Brother and sister, young people this morning, as end times approaching, kinahanglan ma-maximize nato ang ihatag sa Dios nato ng mga potential. We are good potential, right? Kinahanglan na lang agyoy ka lang nga makami madala stilan sa Dios pinaagi sa atong paglakaw. Nakita nato din na gaon maong imag na encourage ta nakita ka na mahimong missionary. Dili mo lakaw sa inasol kundi ay atong missionary muna atong pamilya. Sunod tawas sa atong puntahan ang atong mga silingan. Aron matuman nato ni igsoon. Nagka-potential nato ini. And yet, samang dimas na ani atong tulog ng mga qualification nganong dili mo go and make disciple. Si Dimas, hingpit yun na niyang pagkahapon. Ang iyang downfall. Bago mga igsoon na yung college staff, dili nato itutong atong mga mata. Wala pasabot na din na kitang aus kalibutan, meaning dili na mo confront. Kahit uyon sa mga pamatasan ng kalibutan na umusunod sa paggawi sa mga wahay Diyos. Lahit ka, lahit ko, lahit ka. Pinasahit ka, you are peculiar people na giluwas Diyos. Nga gamiton sa Diyos aron mag-anit ka lang. What about our commitment to Christ right now? Kumusta? Ang imong commitment sa Ginoo sa panahon una na in love ka sa Ginoo. Di ba nakakaibuhi ang commitment sa Ginoo? Lord, ang alagad ko ni mo hangtod sa hangtod. Kumusta ang hangtod sa hangtod? Nga nang umupad ka Domingo o sa Raman. Nakakasimbahan. Sa panahon na giluwas ka sa Ginoo mga igsoon, ang Diyos committed nato. Gisustin niya ang atong mga paminangan at lautanan. Iproteksyonan ta niya, giayos sa niya. Iubanan ta niya. Kumusta ang ato ang commitment sa Ginoo? Kay Kristo. Are we committed to Christ? Kumitado ba kang Kristo? Wa ko nag-ingon nga perpikon yun nato ang gusto sa Diyos di pa nato kaya. But kinahanglan nga mga balingkamot tas tawag sino. Kumusta tayo adlaw ang ginawas kas Ginoo gikas kamatayon? Yatagan kas Ginoo sa bagong kinabuhi niya kan Kristo. Kumusta na kay gisultis Ginoo ng commitment? Dito man manimo, igsoon. Ang mahadlok ko nga mungundang sa puluhan pagpamuhan tungod kay niagi ko ni Ana ng sitwasyon. Sa diyan na ako sa salin net sa ospital. Nga mabugto na ako gininhawa. Ano na milagro gikas langit, dumay kahaid na gikas langit, kasama sa tutog sa silig. Nga nitugsok sa akong agtang. That moment of time na ribay, kung akong paginawa. Wag pa ko nidawag, Ginoo ni atong panahon na apanay, I commit him, Lord, kung buhion ko nimo. Ang akong nahiling kinabuhi, akong ialagat nimo no matter what, akong agihan. Mga bisan unsa atong agihan igsoon,
Diyas pagpamuhat, diyas mulaton sa Ginoo. We must remember always our commitment to our living Lord Jesus Christ. Ano man, kung ato nang may lumuman kanunay, mag-aghan na nato nga magkalagat niya matinud-anon, kay matinud-anon si Lord di mo kajuwas. Do we serve out of love for the Lord? Nagapangalagad ba kataron sa Ginoo na absence ang gugma? Posibleng yung anak igsoon. Tungkol kay imong kasing-kasing karon basit nakasgawas sa simbahan, sa outing, sa imong negosyo, sa imong patigayon, sa imong trabaho, o sa imong kahikalaan, o sa imong pamilya. Serve the Lord with the abundance of your love to Christ. Nagkaroon itong Ginoo, tinutulat itong Ginoo, kay matinulaan ng Ginoo. Kaya kung man nato, nagtatag siya. Siya ang kinabuhi nato. Ang ipangayo ng Diyos Ginoo nato ang atong obedience. Sayon kayo nito kung Beloved God, obey His commandments. Sayon kaan dito po ang obedience. Apan pagkalisod i-aplika. Manginao kong natudlukan tas wala ang Espiritu Santo na mahimong masinulundon diyan ang Kristo. Hangtod na way willingness sa atong kasing-kasing umuwi, ang Great Commission di mapulpil. Ay pipilalang mula ka. Apan ang entire faith assembly of God, a church committed to Christ, bisan unsay agihan, mulakaw aron sa pagpangabig ug kalag. Is our motivation the glory of God? Kini nga pangutan. Igsoon at ubaga kani. Ang imo bang motivation para sa kamayaan siya? Igsoon, if money is your motivation, that's temporal. Dire lang. Amen. Hindi ka matay nato biyaan kwarta. Amen. If Christ is our motivation, hindi ka matay nato dala-dala nato sa Kristo. Amen. Si Kristo igsoon ang imo ang motivation sa imong pagkinabuhi o pagpanalagad sa Ginoo. Will we remain dedicated sa buluhaton sa Ginoo sa Ginoo? Dedicated ba ang ato kinabuhi nga magpabiling mamuhay? I'm so really blessed sa mga tao na adilig. Nga ni agi na mga katalagman, problema, kalisdanan, kanang trials, o testing, inmet, makita na ko nga nagapadayon, nagmatinugaan ng nalagan. Ikaw na igsoon. Panalanginan ka sa Ginoo. Will be remain dedicated or desert under pressure. Kaysa pagpangalagan sa Ginoo na pressure. Sa pagpangalit ka lang na pressure. Sa pag-mission na to na pressure. Sa panahon na ang pressure sa kinabuhi, na mga problema, kalistalan, gawataon, malatian, kasakitan, ibin ang kamatay. Magpabilin ba kang dedikado sa puluhaton sa Ginoo kung sa Ginoo? Igsoon, kinahanglan ma-handle nato ang mga pressure sa atong kinabuhi, labi na sa pagpangalagan nato. Kaya usahay, if we are grounded sa pressure sa kinabuhi, posibleng wala kay ganang mo adto sa iglesia aron sa bahon ng Diyos.
Wala kay gana makikuban sa imong kaubanan sa iglesia diya sa mga fellowship. Wala kay gana mulakaw sa pagpang-harvest o mga kalat. Ano man, gitugutan nimo ang yawa. Nga presyoron ka, pinaagi ng imong mga panginahanglan. Usahay, igsuon, ang kadato, pasensya sa mga dato. Usahay, ang kwarta gamiton sa kaaway araw mapresyon ka. Ano man? Simple nga padadaan kag panalangin sa Dios. Ang Dios nagpadala nimo sa panalangin ug ang panalangin sa Dios may gamiton siya aron ma-pressure ka. Example illustration, kani adtong di pataas kaayo ang imong posisyon sa kumpanya. Matag Domingo na kasimbahan. Sa diyan ikaw i-elevate Ginoo. Usak bulan may nag-usak. Ikaw negosyante nga gipadatos Ginoo. Ni-partner ang Ginoo. Amen. Na motivation nimo siya ang imong gugma. Dili ang money. Amen. Ay, ma-misguide kita, ma-misunderstand lang ito ang mga panalangin sa Diyos. Huwag na itong mag-will manage. Mga hinungdan na ma-pressure, hinungdan. Sige, at pangayong panalangin sa Ginoo, init, dili mo abot, huwag ka dili na ka maumuhandol. We are not good managers sa mga resources ni Lord. Kung nanahaw na ito mga igsuman, hinungdan na mabulag sa pagpangalagad, hinungdan mo hunong, mag-give up sa ministry, sa pag-alagad sa Diyos, kung ang imong commitment conditional, kung ang imuhan ng gugma, mutaphaw na, mugamay na, mawala na, mudry ka na, o kung ang imong motivation, di na ang kahimayaan sa Diyos, kung ma-misplace na mga igsoon. This is the time for full surrender to the Lord. So, kung kini nagi-agian ni Dimas, posibleng agian na ito na nagapangalan. O karon nga buntag, nagaimbita ang Diyos. Kanimo o kanako kung hapit na ka kaging apon sa ministry, sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Suti ang Diyos. Surrender niya. Nga naman mong isusunod. Di na ako kaya. Kuha ang Diyos. Kung sa man imong posisyon ka nun. Kung gibatik ni mo, nga nangihis ka na sa truck na gusto mong pasubayan sa Diyos, kami ko na doon. Tell Him. Tell Him sa imuhang kabukaton. Ang Diyos paminaw mo. Gusto sa Diyos na magpabilin ang matinud-an mo yan, matinud-an mo siya. Amen. So, easy. Pinoong Iso Kristo. Pinoon niya. Akong iridinikit. Pag-usap kami mo akong kinabuhi o akong pagpamuhi. Replace me. Huwag na mahimong mga iso. Dili kay atong pakundalunan. Ang atong mga commitment, ang atong gugma, o ang atong motivation sa Ginoo. Naon kanini nga buntag as dating sa mga babae, kitang tanan yang people, mga MWM, ma-maximize nato ang ihatag sa Diyos ng mga potential diri nato. Alam ni ini katapusan mga adlaw, alam sa mga kalag na animulo. Shall we all stand?
Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, this morning, nagpasalamat ninyo for reminding us, Lord, sa among pagpangalagad mo. Lord, salamat kayo mo hindi pahinumduman, pinaagi, kandimas o Diyos. Na Lord, sa among pagpangalagad kanimo, kinahanglan ng among mga kinabuhi kasi committed nimo. Dili kondisyonan. Lord, sa among pag-alagad kanimo, Ginoo, pagpanalagad sa tao, O Diyos, let your love compel in our heart. Nga kami, Ginoo, sanapan sa imong paghigugma, aron ipagkulang ang among paghigugma, labi na sa mga kalahan, nawa pa sa imong panimalay. Ginoo, himua ang among motivation, ikaw, ang eternal ng mga butang, dili ang mga butang temporary. Nagaampo ko ni ining tagnas kamuntago, alam ni ining imong iglesia. Alam ni ining imong katawhan, kung ipang tawag, kung ipang luwas, kung ipang butang, ni ining nagapit. Lord, i-right, Ginoo. I-right ang among pagpangalagad. Ang among mga commitment, Ginoo, nga na kanimo i-renew, Ginoo. Tabangin mi nga among matuman, O Diyos, ang isaad kanimo. Tabangin mi, Ginoo, nga dili mabugnaw ang among paghigugmas mga tao, Ginoo. Nga wapay Kristo, o sa among mga kaigsuunan sa iglesia. Let your love, Lord, compel us if we have. Father, this morning I pray, Lord, even our motivation, Lord, posibleng nasa iyo, please, ang mga motibo, O Diyos, pag mangalagad. Lord, tabagin mi, nga mahimo ka na ang motivation. Ang mga butangis langit, Ginoo, ikaw, ang mahimo na ang motivation. Aron, Ginoo, kunaan mi ang mga pressures, kinabuhit sa pag-alagad ng kanimo pagpamuhat. Sulo gawas sa iglesia, Ginoo. Among mahinungduman, ikaw, O Diyos, imong mga saan. Nagaampo ko ninitak na sa kabuntagong, Ginoo, alam ninin imong mga anak na linuwas. Kapadayon imo, Ginoo, nakamaayon. Nakita nimo ang tanan, layag nimo ang tanan, O Diyos. Ang among mga distansya na kanimo, O Lord, sa iyong amin. Kung nagang mga panahon na kulang niya nimo sa among pag-serve nimo. Pasayo amin, Ginoo. Kung na mga panahon na among commitment nimo, O Diyos, na himong conditional. Pasayo amin, kung na among gugma, na kanimo sa kumulaton, na bugnaw, Ginoo, igamay, nahanaw. Pasayo amin, Ginoo, kung ang among mga motibo na misplace, Ginoo, inay, ang langit. O among ipasulabi ang kalibutan. This morning, Lord, abli ang among espiritual ng mga mata. Aron makita na mo, Ginoo, ang imong pag-iya. Abli, Ginoo, ang among mga espiritual ng dalunggan. Aron mas natin na mo, mabati na mo ang imong tingog, Ginoo. Abli, Ginoo, ang among mga kasing-kasing, aron ang imong mga pulong, Ginoo. Mutiglong, Ginoo. Sa pinakauyugang parte sa among mga kasing-kasing. Lead, Lord, na karong nga punta, Ginoo, imong i-refresh
kusog na bumagaling sa panmangalagad nimo sa mga tao. Lord, at aking bagong paglantaw, O Diyos, sa akong pangunahuna, bagong pagbati, O Diyos. Kakalaba, Ginoo, mahigong mami sa mga unlovable person, kaya nahigong mamagkalaw. Kanang mga pasaylo mi sa mga taong di angay pasayloon, tingin pasaylo mi. Ginoo, hindi ka puntan na kita, di mo matagusan, matagasing-kasing. Kaya, di mo ang tanan. You are a God in control sa tanang pangitabok sa mong kinabuhi. Nag-aampo ko this morning. Alam ni imong katawan, O Diyos. Nga nanindahay sa imong paghikap, Lord. Touch us with your word. Touch us, Holy Spirit. Kabuhan ka. Convict every heart. Let the anointing of grace flow in this church. Let the anointing of the Holy Spirit king into the lives of your people. Father, nakita niyo kabuhaton sa katapusan Bibisang past year, luging Ginoo nga mosanong sa imong tawag. Apan ang mga kabalaka, Ginoo, sa kinabuhi, Ginoo, nagpasulabi. Lord, strengthen him, strengthen him. Nabangis siya. Nabangis siya, Ginoo, na makasugagot sa pressure, Ginoo. Lord, kung gitawag mo ang imong anak, O Diyos, na sayo ko ganiti mo pasagdan ang iyang ginabuhi, ang iyang panimalay, ang iyang kabataan. Your sustaining grace ang inabun alam sa iyong mga grateful servant. Bilis ang mabasir, luging at umikapo na maayos palatian. Salamat, Ginoo. Kaya pinaagi sa iyong kahon, sa iyong mga pulong. Lord, ang ako bang kaigsuunan ka nung mapunta na iyong mga palatian, makasinati sa Kristo, lakas ni mga tandok sa iyang tiyahoy. Nagdeklara kong kaayuhan sa ngalan ni Ginoong Jesus. All the disease, illness, and sickness right now, in Jesus' name, come in the body of my brethren. I declare complete physical healing in Jesus' name. Hindi sa mga drain financially, your word, Lord, and my God, meet your needs according to the riches of Lord Jesus Christ. Lord, meet your needs, Lord, financially. Let the financial breakthrough flow upon this church, upon every family and every individual. Maybe some of us here longing for restoration sa marriage. Nagigubat siya. You are God of unity. You are organized God. Walay disorder diha nimo Diyos. I pray, Lord, for the restoration of marriage, Ginoo, sa relasyon sa mag-asawa, bana ng asawa, nagibulag siya. I pray, Lord, restoration sa relationship. Bayaw, gadto sa ilahang isig kabayaw. Gadto sa ilang mga ugang. Gadto sa ilang mga anak. I declare, Lord, restoration sa broken marriage.
broken relationship in Jesus' name. Thank you, Lord, for restoring sa unsa may gigubang, gikawat, gipatay sa yawa, sa kinabuhi sa imong katawan. Bibisa mo kasi longing, Lord, trabaho, balay, panginabuhi. Diyos, ikaw, panagaganas na pag-usap, kapanginahanglan sa iyo. O salamat yan, kay ikaw ang Diyos sa isang tulimong panahon, magahibog niyan. O salamat mo kay ang hey, asimple ka, ibong panalaginan. Gikan sa mga bata, sa mga young people, sa mga young adult, young professionals, young couple, WN, even ang mga senior citizen yan atin. I claim and I declare and I decree in Jesus' name. Receive the abundant life and the spiritual realm in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 7. Nagasulti ang pulong sa Ginoo din. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug una-una diha sa inyong pagpakidiusan kang Kristo Jesus. Ang grasya sa atong Dios Amahan uban sa paghigugma ni Ginoong Jesucristo ug ang pagpakigsandurot sa balaang Espiritu Santo manaa sa tanang linuwas. Ang tanang linuwas magasugid o makusog na Amen. Blessed be God, Amen. Women, sa tanang mga babae. God bless us all. Salamat sa inyong pag-ani, sa pag-joy, sa corporate worship, sa mga bisita, sa mga bisita, panalangin ang panalangin sa Diyos. Hopefully, I'm